sa banal, sakdal, at pinakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 25 sa atin pong mga himnalyo. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nagkatipon, umawit na hilahon sa ating Panginoon, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y mangagalak, magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, manalangin kapatid, sa Diyos nasa langit, ang sala ay isulit, upang tayo'y mabihis, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, manalap kayong lahat, at salamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Ating patuloy na papurihan ang marangal, banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 42 ang ating pong susunod na awitin. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang
tanging maibabayad sa kanyang paglingap, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang mohin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin, naligtas sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O amay, kukupin, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang mohin, ang Diyos ay pupurihin, walang gaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan, natit papurihan, hanggang sa libingan, salamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang mohin, ang Diyos ay pupurihin. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Uling awit, mga kapatid, 189 sa atin pong mga imnaryo. O kay tagal na hinintay, nananabik aming lahat, upang ika'y parangalan at purihin naming lahat. O kay sarap ang maglingkod, lalo kapiling si Jesus, napaparam dusa't lungkot. O halina at maglingkod, o tayo na't papurihan ka
kalimutan, kalumbayan, sama-sama na handugan, bakhala ng kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, laklot kapiling si Jesus, napaparam dusa't lungkot. O halina at maglingkod, magpatuloy sa pagdulog sa tanging Diyos nating mog. Pagtikipoy isloob ang kaloob ay ihandog. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa't lungkot. O halina at maglingkod. Purihin ang Diyos ng langit
halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga una-una ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas ay kinakailangan po na magpasimula muna sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga mahal sa buhay, at pagkatapos po sa lahat ng ating mga kaibigan. Binabati po namin kayong lahat at ang bawat mga tupa ng Diyos, mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, na mga kaanib at mga bautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo, sa makatwid baga sa kanyang banal na ebanghelyo. Dumatal po tayong muli sa panibagong araw na ito ng linggo, at tayo po ay muling inaasahan ng Panginoon Diyos na magsisiharap sa Kanya na mayroong mga pusang palo, tao sa ating puso, hindi napipilitan, hindi dahil sa ito ay utos ng Diyos, kung hindi dahil po sa ating mga tinaglay na pananampalataya, na tayo ay Kanyang gawa. Nilalang tayo ng Diyos, binigyan ng larawan niya, binigyan tayo ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagiging hostisya o makatwiran,
Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang tinatawag na katalinuhan, na ano pa't nalalaman natin ang Diyos ay walang larawan. Hindi natin mailalarawan o mailalagay sa litrato, sa ginto, sa pilak, sa eskayola na hinulmahan ng katulad ng ginagawa ng mga pagano, ng mga hentil sa huling araw. Wala pong larawan ang Diyos. Kung bakit sinabi ng Biblia at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, yung larawan na ipinagkaloob sa atin, alam natin ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo, marunong tayong umibig sa ating kapwa-tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Binahaginan tayo ng kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay katarungan. Kaya naman ang lahat ng mga tao are the only rational beings that was created by God. Ang mga hayop, hindi makatarungan yan. Walang nalalamang matuwid at mabuti ang mga hayop. Mga halaman, mga wika nga, isda, lahat ng umuusad. Sapagkat sila'y nilalang para sa atin, tayo po ang Diyos ng lahat ng mga nilalang na mababa sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo ang kinikilala ng mga hayop, ng mga halaman, ng lahat ng mga bagay na mababa sa atin. At tayo po ay binigyan ng tinatawag na katalinuhan. Sa Kanya nang gagaling ang karunungan. Kaya sa lahat ng nilalang tayo lang ang matatalino. Mga tagapakinig at mga minamahal namin na mga kapatiran. Sa umagang ito'y inaasahan ng Diyos na tayo na nilalang niya sa kanyang sariling larawan, ang susunod sa kanyang mga palatuntunan, tayo'y kanyang gawa, Efeso 2:10. Nilalang kay Kristo para lumakad sa lahat ng mabubuting gawa. Ano ba ang mabubuting gawa? Sa isang magnanakaw, mabuti magnakaw. Sa isang babaero, mangangalo niya, mabuti ang babae rito, babae niya. Sa isang manunugal, mabuti ang magsugal. Datapwat itinuro sa atin, ginawa tayo ng Diyos, binigyan ng kanyang sariling larawan, para po lumakad sa mabubuting gawa, sa makatwidbaga, sa mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Romanos 7:12. Kung ito sana itinuro ng simbahang kinagisnan sa lahat ng mga tao sa buong mundo, tinitay ako sa inyo, tayong lahat marahil naroon na muli sa halamanan ng Eden, o tayong lahat meron ng kapayapaan. Pero tayo nga po ay iniligaw. Unang Pedro 2:25, tayo'y tulad sa mga tupa na nangaliligaw. Iniligaw tayo ng mga bulaang iglesia, bulaang reliyon. Datapwat sa atin sa huling araw, salamat ang wika niya sa propeta Oseas 2:25, nagtira ang Diyos ng labi, nagtira ng kaunting grupo ng mga tao upang ibalik muli tayo sa tinatawag na katwiran ng Diyos patungo roon sa buhay na walang hanggan. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang nalabi, ito ang itinira ng Diyos. Kahit nakakaunti tayo, tatatlo, aapat, lilima, ang marami nag-iisa lang sa ating mga tahanan, hindi ito dahilan upang hindi natin gampanan ang tunay na dahilan ng pagkakalalang ng Diyos sa atin. Kaya nga po tayo magpapasimula na sa umagang ito. Aawit tayo ng isang may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 41, unang estropa at koro po lamang, at katulad po ng ating kinagagawian, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo
at hihingi tayo sa Kanya ng patnubay at ng mga kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang mga kasalanan. Tatayo tayo. Kristo Jesus na Panginoon ko, dinggin ang aming awitan, pagpupuri at pagwalhati sa iyong banal na pangalan. Alleluia. 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 Amen. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po, O Diyos, ay napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Amang banal, pagkatapos po na kami na iyong mga walang kabuluhang mga alipin, nangakapagpailang lang sa iyong banal na kaharian sa langit, ng amin pong mga sama-samang tinig ng pag-aawitan, bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig ang aming mga hamak na tinig, nagmula po ito sa kaibuturan ng aming mga puso. Ipinailang lang namin sa iyo, Panginoon, sinasampalataya na naming tinatanggap mo, na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon, sa banal, malinis at sakdal mo pong pangalang Kristo Jesus, masusumpungan mo rin po ang bawat isa sa amin. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod, at kahit na po sa bawat tahanan ng marami naming mga kaibigan, mahal sa buhay at mga kapatiran, sa iba't ibang dako nitong sanglibutan, kahit na po sila nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa kani-kanilang tahanan, sa araw at sa oras na ito, Panginoon, hindi po namin ikinahihiya ang pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po ay manampalataya sa iyong banal na ebanghelyo, na ikinapit mo po sa aming mga pagkatao. Panginoon, sa umaga pong ito'y tanggapin mo sanang muli ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amen. Maraming salamat sa iyo, amang banal. Katatapos lamang ng isang taong singkad na 2013 sa aming mga buhay. Salamat, Ama, wala ka pong binawian sa aming sariling mga sangbahayan. Salamat, Panginoon, patuloy mong kaming lahat pinagkakalooban pa ng mga kapayapaan, Amen. ng buhay, kagalingan at mga kalakasan, at higit sa lahat, maraming salamat po
hanggang ngayon, 2014 na Panginoon, lalo mong pinatitibay, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin ang iyong kagilagilalas na katotohanan na ito po ang aming sinasampalatayanang magdadala sa amin doon sa buhay na walang hanggan. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung paano ginamit namin ang lakas, ang buhay, ang maraming mga araw na mga nagdaan. Ama, mga abang tao po lamang kami. Hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Kung kami po nangagkukulang, kung kami po'y nakakalimot, kung kami po'y nangagkakasala sa iyo, dinggin mo po ang aming mga pananalangin na alang-alang po sa kabanalan ng umagang ito, na kami po'y nauuhaw at nagugutom sa iyong mga banal at dalisay na aral. Huwag mo po sanang gawing kadahilanan upang hindi mo pakainin ang aming mga kaluluwa. Ituring mo na lamang po mga kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na pa na nga po ng pagiging nasa mga kamusmusan pa at mga kabataan ng lahat halos ng aming mga anak, mga manugang mga po, kamag-anakan sa laman, maging sa aming mga kaibigan at sa lahat ng mga mahal sa buhay ng iyong mga tunay na mga tupa sa iyong banal na iglesia. Sa umagang ito, Panginoon, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Maraming salamat sa iyo. Aman Diyos, patuloy mong pinapatnubayan ang lahat ng aming mga anak, aming mga manugang, mga po at mga mahal sa buhay. Salamat po, patuloy mong tinutulungan at iniingatan, pinalalakas, pinagagaling silang lahat. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth, ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Salamat, Panginoon, hindi mo rin pinabayaan si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Norin at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at si Kay. At maraming salamat ang patuloy mo ring pamamatnubay kay Prospero Jr., kay Chuchay, kay Pinky at kay Philip, kay Enrique, kay Abner, kay David, Daniel Valencia, gayon din po kay Shannon at kay Analera, kay Bayan Guanzon, kay Jacob Gonzales, at maraming salamat. Tinutulungan mo rin ang puspusan si kapatid na Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Adora Aquino, si Pido at si Victoria Manangkes. At maraming salamat po hanggang ngayon. Dinaragdagan mo pa ng kanilang hiram na buhay si kapatid na Concepcion Tenedero sa kanyang katandaan, si Florodator, si Robert at Mercedita Hene, si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, si Rogelio Gonzales at si kapatid na Expectacion Valencia. Amang banal, dumadalangin kami sa iyong tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Lalo na nga po sa patuloy mo pa rin pagpapagaling sa aming balaing Gloria at sa aming Ate Auring. Nananalig kami't sumasampalatayang sa araw-araw po hihipuin mo po at dadalawin kaming lahat. Daragdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Hindi mo po kami ipahihintulot sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hostisya, at sa lahat po ng mga taong tampalasan. Sa panibagong taong ito ng aming mga buhay, ipinakikiusap din namin sa iyong
Pagpapalain mo rin sana ang bawat sangbahayan ng iyong mga anak, maging ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, sa kamay mo ipinagtatagubili namin. Malayo po sana sa lahat ng kabalisahan, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalan, at sa lahat po ng mga masasamang mga taong nakapalibot sa aming mga kinaroroonan. Ama, sa umagang ito, narito po ang dalawa sa iyong lingkod. Nakakasangkapanin mo pong muli ang kanilang mga bibig. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang mga kalooban. At kung sila'y magsalita, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanilang mga tinig. At kung ito'y mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, matuto silang magpanumbalik sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, ang lahat po lang ito isinasamo namin, idinadalangin namin, ibinabasbas at ibinebendisyon mo po sa aming lahat. Sa umagang ito, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po mga kapatid, husayin na po natin ang ating mga sarili. Alisin na po natin sa ating mga puso at isipan ang lahat po ng ating mga suliranin. Ihanda na po natin ang ating mga pakikinig sa mga banal na aralin na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. At ipagkakaloob ko na sa inyo ang unang magsasalita sa umagang ito, ang ating minamahal na isa sa matatandang kapatid sa Iglesia ng Diyos sa huling araw, si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod ay muling bumabati po sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, sa mga umaga pong ito'y minarapat po ng ating dakilang Diyos na muli tayo po ay magkaniig at muli po tayong magkasama-sama upang muli sa kanyang kahabagan ay muli niyang ipalaala at muli niyang ipabatid sa bawat isa sa atin, lalo na po sana sa aming mga kaibigang mga nakikinig ngayon, kung ano ang kanyang inihaing muli tungo sa tunay na ikakikilala sa kanya pong kabanal-banal na kapangyarihan at pangalan. Amen. Alam po ninyo, sa kapanahon ng ito, marami po at tunay na halos lahat ng mga tao ay nagtataka kung bakit ang panahon ay tunay na kagimbal-gimbal at tunay na napakapanganib. Puspos po tayo ng mga katatakutan ang buong sanlibutan, hindi po ang isang bansa lamang. Puspos din po ng kahirapan. Alam po ninyo, maging dito po sa bansang Amerika, natatalaga na po ang napakaraming mawawala ng trabaho. Sa katunayan po, maging ang konstitusyon o ang tinatawag na constitutional budget na nararapat ay merong nakalaang halaga sa mga gastusin ng pamahalaan. Dito po ay tuwirang aalisin na. At hindi lamang po libo-libo ang mawawala ng trabaho dito sa bansang Amerika, kung hindi po milyon-milyon. Federal unemployment will be more forthcoming. Ganon din po sa ating bansang Pilipinas. Napakalungkot po. Marami ang tuwirang alam nating lahat ang nagsasabing napakahirap na ng buhay, patuloy pang nakakaranas ng kahirapan dahil sa patuloy na pagtataas ng lahat ng mga singiling sa mga pasilidad, sa kuryente, sa tubig, at sa kung ano-ano pa, maging sa paghahakot po ng mga basura. Ano pa po ang nangyayari sa buong sanlibutan?
puspos po ng kaguluhan. Kailan po lamang maging ang bansang Rusya ay nakadama ng tinatawag na pagbobomba ng mga terorista. Dati po, hindi nakakatikim yun ng mga pananakot o pagpatay ng mga terorista. Maging ang bansang kinatatakutan na dibat, yung tinatawag na Yemen na puno ng mga pirata. Pugad ng mga pirata ang ibig ko pong sabihin. Sila po mismo nagbobombahan. Maging sa ating bansa, puspos tayo ng kahirapan. Kailan lamang, batid nating lahat, napakaraming kahapisan ang dumating sa ating bansa. Naroon ang kaguluhan sa Zamboanga, napakalakas na lindol sa Bohol at sa Cebu, at pagkatapos niyanig at higit sa lahat nilaknos ang tinatawag na mga lalawigan ng Leyte, Samar, kasama na rin po ang Cebu, Bohol, Negros at mga iba pa nitong napakalakas na bagyong Yolanda. Ang maitatanong po natin ngayon, mga kapatid, tayo po ay humingi ng katugunan sa Diyos. Panginoon po naming Diyos, ano po baga ang nagiging kadahilanan sapagkat sumasampalataya po tayo na ang Diyos ang nagbibigay sapagkat Siya ang lumilikha at Siya rin po ang nag-aalis. Dahil po rito, mga kapatid, hayaan ninyong sama-sama po nating buksan ang napakaganda at gintong aklat ng ating Panginoon, yaong pong tinatawag na kanyang mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang aklat ni Propeta Sepanyas sa Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 17. Hayaan po ninyong basahin ko po muna sa wikang Ingles. In the English language by the translations of King James Version Bible. Ayon po rito 1:17, 1:17 of Zephaniah. And I will bring distress. Yung pong salitang distress, marami pong kahulugan yan. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Sa Tagalog po, at aking dadalhan ng kahapisan. Yun po ang sinasabi po nung distress. Pag sinabi pong kahapisan, napakarami pong kahulugan yan. Marami pong kahapisan na mararanasan ng mga tao. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon. Ito po ang isa sa kadahilanan. Ang wika po'y sila'y nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang mga dumi. Tunay po, mga kapatid, pinagpaw na po mismo ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng mga labi ng mga propeta, sapagkat ang ating maitatanong, sino ba itong propeta Sepanyas na ito, at sa paanong kaparaanan po niya na isulat ang paksa natin ito. Sino po itong si propeta Sepanyas? Sa kanya pong pagpapakilala, sa sulat niya sa 1:1, ganito po ang ating mababasa. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Sepanyas, na anak ni Kusi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Ezekias, ng mga kaarawan ni Hosayas, na anak ni Amon, na hari sa Huda. Humigit kumulang po, ito ay taong 630 taon bago pa po ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Narito na po at tunay na nakarating na ang alin? Ang salita ng Panginoon ay ipinagkaloob kay Propeta Sepanyas.
Ang tanong po, sa paano bang kaparaanan na isulat ni Propeta Sefanyas ang mga salita ng ating Panginoon? Sa paanong paraan po? Dito po, palibhasa po, tayo ay nagtatanong at ang Diyos po ang sasagot, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Ang wika po ng banal na kasulatan sa pagkakasulat ni Apostol Pablo, ang sabi po rito sa unang Hebreo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Kaya nga po, dito ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo, sa pamamagitan ng kanyang pinagkalooban ng kanyang mga banal na espiritu, ipinahati, ipinaalam ng ating dakilang Diyos ang kanyang salooban, ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga mithin na ninanasa niyang maalaman at sundin ng maraming mga tao. Kaya nga po, alam po ba ninyo, nang ito po ay sinalita bago pa ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nang nangangaral na po sa Apostol Pedro, pakinggan po naman ninyo kung paano siya nakapangangaral at kung paano niya pinatunayan na ang Diyos nga po ay tunay na nagsasalita o nagbibilin o nagpapahatid ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang na mga lingkod. Sa ikalawang Pedro po, 1 at ang bersikulo ay 20. Ganito po ang isinulat ni Apostol Pedro. Ang sabi po niya, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Tandaan po ninyo ito, mga minamahal ko pong mga kaibigan, mga minamahal ko pong nagtsatsagang makaalam ng katotohanan ng Diyos. Unawain po natin ito. Tignan po ninyo kung ito ay kasalukuyang nangyayari na taliwas sa napakaraming mga mangangaral ngayon. Pakinggan po ninyo, ulitin po natin. 1:20 ng ikalawang Pedro, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan, eto ang diin nito, ay hindi nagbuha sa sariling pagpapaliwanag. Pansinin ninyo ang maraming mangangaral. Muli po, hindi po ako naninira ng sino mang mga nagsasabing sila'y mangangaral ng Diyos. Napakarami pong maging sa telebisyon, maging sa personal, tiyak na tiyak po namin, makikita ninyo, napakaraming mga mangangaral ngayon. Ang tsatsat ng tsatsat, ang daldal ng daldal, hindi nagbubukas ng salita o ng Biblia o ng banal na mga kasulatan ng ating dakilang Diyos. Sa telebisyon po lamang makikita ninyo. Napakarami po rito sa Amerika at dyan din po sa Pilipinas. Nakikita po namin dito sa tinatawag na Filipino Channel o sa TFC. Alam po ninyo, meron diyang mangangaral na medyo mga batang-bata pa nga. Daldal ng daldal, tsatsat ng tsatsat. Kapag siya po ay nakikita ko, ang sinasabi ko po sa sarili ko, Panginoon ko, kahabagan mo po, liwanagan mo po, payagan mo pong mabuksan at matanggap nila ang iyong katwiran at katotohanan. Magbasa po sana sila ng iyong mga salita, ng iyong mga katwiran at ng iyong mga katotohanan. Dadapat ako po ay nanlulumo. Ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga pangangatwiran, ang kanilang ipinangangalandakan sa napakaraming mga kaawa-awa at kahabag-habag na mga kaluluwa. Ang sabi po ni Apostol Pedro, hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. At sa 1:21 sa kasunod na talata, ano po sinasabi pa niya? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Amen. Hindi maaaring sa kaisipan ng tao, isip ng tao, nais ng tao,
na yung kanyang sarili ang kanyang ipangaral. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan po namin, kung kayo po ay merong mga mangangaral, mga gumagabay sa inyo, mga umaakay sa inyo, tandaan po ninyong napakaraming talata, sitas, pahiwatig, babala ng Diyos tungkol sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita ng katwiran at katotohanan. Ano po ang muling sinabi sa pagpapatuloy ni Apostol Pedro? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao, pakinggan po ninyo ito, ay nagsalita buhat sa Diyos. Ito raw po ang mga taong nangangaral buhat sa Diyos. Sa paanong kaparaanan? Na, tandaan po ninyo itong sitas na ito, ho? Nuulit ko po, ikalawang Pedro 1:20 at 1:21, na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga po si Apostol Santiago mismo, nang siya ay nangangaral, pinagdiinan niya kung paano ang paghingi ng banal na Espiritu Santo sa Diyos. Muli, inuulit ko po sa 1:5 ng Santiago, ano po ang kanyang sinasabi? Kung ikaw'y nagkukulang ng karunungan, manalangin ka, humingi ka, pahabag ka sa Diyos, at ito'y libreng ibibigay sa iyo. Hindi siya manunumba. Amen. Yan po, hindi po kami nagagalit, kundi ito po yung aming ipinagsisigawan, sapagkat ito po ang utos din naman ng Diyos na ipagsigawan namin. Nais naming maantig ang inyo pong mga kalooban. Kaya nga po, sa pagpapatuloy pa po, ano po ba ang tiyak na maaasahan nating mga nakikinig? Lalo na po tayong mga magkakapatid, at maging kayo na rin pong aming mga kaibigan. Kung ang propetang nagsasalita ng hula ay galing sa Diyos, ayon mismo sa Panginoong Hesukristo. Ito po. Pagpapatotoo pa rin po ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay nangangaral, nang siya po ay nakasalamuha sa sanlibutan. Ano po ang sinasabi? Paano natin maaasahan sa mga nakikinig kung ang propetang nagsasalita, kung yung mga nangangaral po ang ibig lamang sabihin ay tunay na galing sa Diyos, ayon po mismo sa ating Panginoon Kristo. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ni Mateo, sa 10:20. Mateo po, 10:20. Pakinggan ninyo mismo ang Panginoon Kristo ang nagbigay po ng ganitong mga pangangaral. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Amen. Mga kaibigan, Ganda. meron po ba kayong napansin? Hindi po kaming nagsasalita. Kaya kami po maging sa aming mga pananalangin, madadama po ninyo ang Espiritu ng Diyos. Totoo po yan. Hindi po kami nagbibigay ng mga pag-arte o hindi po kami gumagawa ng mga mapapansin ninyo. Kapaimbabawan sa aming parte. No, never. Because even ourselves, we always pray that we become holy and benevolent under what? Under the grace of God. Kami po mismo napahabag sa Diyos. Sapagkat ang makapagliligtas po sa atin, tunay, tayo po mismong sarili, ayon sa ating pagsunod, ayon sa ating paglilingkod, sa ating dakilang lumikha. Amen. Ngayon, sa pagpapatuloy po, yamang ito po, sana ilubusan nating maunawaan na isang tunay na mangangaral ay nararapat
na sa kanyang pangangaral ay mayroon siyang Espiritu ng Diyos na ito ay pagkakaloob sa kanya at ang kanyang gagamitin ay tuwiran. Itong mga pananalitang ito na isulat at inudyukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung gayon, kung ang hula pong ito na isinulat ni Propeta Sepanyas ay udyok ng Espiritu Santo o salita ng Diyos, ito po baga ay mahadlangan o mapipigilan ng tao? Meron po bang karapatan ang sinumang tao na pigilan itong banal na Espiritong ito, itong mga katotohanan ito na ninanais ng Diyos na ipaalam sa marami o sa lahat ng mga tao? Pakinggan po ninyo ang sabi po ng banal na kasulatan. Ito kaya ay masisira? Ito kaya ay maaaring mahadlangan ng ano paman? Mateo, dito rin po sa 24:35, sa tinig din po at bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po niya, 24:35, Mateo, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Alam po ninyo, kahit saan kayo magtanong, the greatest book that is always sold out around the world is the Holy Bible. Amen. Tandaan po ninyo, ang pinakamabili sa lahat ng mga librong ginawa ng mga tao, higit sa lahat, ang laging nauna at mabili, ang mga banal na kasulatan. Dahil pa rin po rito, bakit po baga naman sinasabi sa hula ng mga tao ay magsisilakad na tulad sa mga bulag? At bakit? Ano po ba ang Ano nga po ba ang mga ipinagkasala ng tao sa Panginoon na naging sanhi upang sila'y maging tulad sa mga bulag? Basa. Ano pa ang ginawa ng maraming mga tao? Pakinggan po ninyo sa aklat ng Roma sa 3:17. Salita po naman ito sa pagpapaalala, sa pagsigaw ni Apostol Pablo sa mga kapatiran noon, sa kanyang pagsasalita sa mga taga-Roma. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Hindi nila nalaman kung ano yaong nararapat, kung ano yaong minimiti, kung ano yaong nais ng Diyos na gawin, sundin ng mga tao. Sa 18, walang pagkatakot sa Diyos. Amen. Yan, tandaan po ninyo yung salitang yan. Walang pagkatakot sa Diyos noong pamampo. Meron ng mga taong sadyang hindi kumikilala. Walang pagkatakot sa Diyos eh. Sa harap ng kanilang mga mata, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Alam po ninyo, kahapon lamang po yata noong nakarang Biyernes, doon po sa balita ni Ginoong Noli de Castro nang siya'y magtatapos na, sinabi po niya, doon sa reporter na nakatalga doon sa Mequiapo, ang sabi niya, kamusta ang mga tao dyan? Ibig kong sabihin na ibang mga tao dyan napakarami siguro niya naghihintay sila sa Nazareno. Marami nang humahalik dyan, marami nang naniniklo dyan, marami nang kung ano-ano mga ginagawa dyan. Ang sagot ng reporter, yan nga po, kaya nga po sigurado napakaraming tao rito, ganyan-ganito dahil magpepiesta sa Quiapo. Alam po ninyo, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, wala silang pagkatakot sa Diyos. Bakit? Kaya sabihin ninyo, inaatake na naman namin. Ilang beses na po namin isinisigaw, ihilera nyo sa akin ang lahat ng inyong mga rebulto sa harap ninyo. Kung hindi ko sisilaban, sisibakin ko. Amen. Kung totoo ang Diyos ninyo, mangyari sa akin ang lahat ng sumpa na kinatatakot ninyo sa inyong mga Diyos-Diyusan. Kaya ano po ang sabi?
Wika, ito po ang isa sa kadahilanan ng sabi po ng Diyos, walang pagkatakot. Mamaya po, sa bandang huli ng pag-aaral natin ito, ang baksik at ang lubusang kadahilanan ng ganitong pagkagalit at kung bakit nangyayari ngayon ito. Sample na po ito ang mga nangyayari sa atin. Totoo po yun. Sipin ninyo, pinakita pa doon kay Noli de Castro yung napakalaking mata at napakaitim na ribulto. Nakatingin lahat yata sa atin. Sabi, mag-ahali ka na raw ang mga tao ron. Anyebe pa ang piyesta, dami na nga namang mga tao. Ano po sabi? Walang pagkatakot sa Diyos. Ano pa po ang nasasaad sa banal na kasulatan? Sa 3:12. Pakinggan ninyo. Dito rin po, sa aklat ng Roma. Silang lahat ay nagsilihis. Tandaan po natin ito, simple-simple. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ito ho, tandaan niyang binasak niyan. Sa 13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Pagpaumanin po ninyo, meron po akong sandaling ikukwento sa inyo. Ito po ay totoo at nangyari kailan lamang. Noong pong 2 ng Nobyembre, kami pong mag-asawa ay lumipad ng Nueva York. Bago po dumating ang Nobyembre 2, kami po ay nasa Nueva York upang dalawin, haluin ang sambahayan ng aming anak na si Philip na ang kanyang asawa ay nabibilang na ang araw dahil may sakit na cancer. Namatay po ang aming manugang na yon noong Nobyembre 2. At noong mailibing ng A4 po yata, natural, nais ko po sanang magsalita sapagkat napakaraming mga tao. Salamat sa mga taga-Victoria. Papasalamat kami bilang magulang ni Philip sa inyong pakikisa sa kadalamatian ng aming anak. Dadapat, ninanais ko po sanang magsalita at tuwirang purihin, luwalhatiin, ipalahala ang kinahinat na ng kalagayan ng isang namatay na tao. Ngunit, huwag kayong magagalit sa akin. Bigla pong may bumulusok na isang taong galing sa likuran. Kung todo, aranya niyang damit. Yung pala'y isang pare, may kasama siyang mga bata na mga binatilyo. At pagkatapos nagtayuan na po sila, napakarami pong mga bisita. Kami po na may nagpunta sa likuran. Mga kaibigan ko po, pakinggan ninyo kung ano ang kanilang idinalangin. Sinabakan po ng Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, puro po, Hail Mary, puro po, Hail Mary. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang dila. Tumatawag ka na sa Diyos, may tinawagan ka pang iba. Ano ka ba naman? Kaya nga po maliwanag ang banal na kasulatan, sinalita mismo ng ating dakilang Ama. Ang bayan ito, yung Pilipinas, dediretsahin ko na kayo. Inilagalang ninyo ang wika mo mismo ng salita ng dakilang Diyos. Ang bayan ito, lagay na natin Pilipinas, igilagalan ako ng kanilang mga labi, dadakwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kay Virgen Maria. Sinasabi ninyong mahal nyo Diyos. Pagkatapos kung sino-sinong mga taong tinatawagan ninyo, babasahin namin sa inyo, nasa libingan pa si Maria. Tatawag-tawag kayo, dadalanginan ninyo. Mismong si Maria, basahin ninyo sa Luka 2:45, pinapanginoon ko ang Panginoon ko. Ano ba ibig sabihin nun? Diyos ko! Ang Diyos ko!
Tapos siya dadalanginan ninyo. Ano kayo, sinuswerte? Sabihin nyo, pinagtatawanan namin kayo. Hindi! Sana mabuksan ang inyong mga isip. Sana kahabagang kayo na lubusang magliwanag sa inyo ang kagilagilalas na katotohanan ito, ang wika ni Apostol Pablo, upang kumagkagayon. Sama-sama tayong sumalubong, sama-sama tayo doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Ano pa po ang nasa sahad? Ang sabi pa po dito sa 3:14, ang kanilang bibig ay puno ng mga panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa mga pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, gaya ng nasusulat, walang matwid, wala. Amen. Alam po ninyo, tunay, itong salitang ang mga tao'y mabibili sa mga pagbububo ng dugo. Diyan na lamang sa bayan natin, biro ninyo, kitang-kita sa telebisyon. Yung babae, may 500,000, kagagaling sa bangko, bumaba sa kanyang kotse. Pagkatapos merong riding in tandem, inagaw yung bag, nakuha na yung bag, binaril pa, pinatay pa. Mabibili sa mga pagbububo ng dugo. Napakarami niyan, hindi po lamang sa Pilipinas, maging dito po sa bansang Amerika. Kung matatanda ninyo, dito po mga high school student pumapatay ng 32 estudyante at mga teacher. Remember, Columbine. Buong mundo po yan. At napakarami po ritong eskwela, ang mga estudyante mismo nagdadala ng mga heavy duty na armas. Pinagbababara ng mga teacher na wala namang kadahilanan. Natutupad ang sinalita ng ating dakilang Diyos. Dadalhan ko sila ng mga kahapis. Amen. Ayon pa rin po kay Propeta Sipanyas, ano po baga ang nagbunsod pa sa Diyos upang gawin tulad sa mga bulag ang mga tao, ang mga lalo na nga po sa mga huling araw na ito. Ano ang lubusang tuwiran na nagdala mismo o ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito? 1:14, ang dakilang karawan ng Panginoon sa Sipanyas po ito, 1:14 ng Sipanyas. Sinulat po ito ni Propeta Sipanyas sa pamagitan ng udyok ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang dakilang karawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mahinam. Sa makatwid bagay ang tinig ng karawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay karawan ng kabuotan, karawan ng kabagabagan at kahapisan, karawan ng kawakasan at kasiraan, karawan ng kadiliman at kalumbayan, karawan ng mga lapa at ng pagsalimot ng kadiliman, karawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mga matataas na kuta. Alam po ninyo, dito po, inihahayag na ng Diyos ang kanyang muling pagparito. Kaya nga po, kung babasahin pa po rin natin ang 2 at 2:3 ng aklat ng Sipanyas, alam po ba ninyo kung anong napakaliwanag na doon ay nasa saad? Pakinggan po natin, mga kapatid. Hayaan ninyong basahin ko po sa inyo ng sandali po lamang. At ganito po ang ating mababasa, aklat po ng Sipanyas. Ano ang nararapat na gawin? Mismo, siya na rin po ang nagsabi po nito, ang sumulat po nito. Ang sabi po niya rito, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin na po natin yung tunay na Diyos. Yan po ang nasasad sa 1:18 po ng aklat din ng Sipanyas. Kahit ang kanilang pilak
o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok na sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas, silang lahat na nagsisitahan. Saan? Sa lupain. Isa raw pong kakilakilabot na wakas ang mangyayari dito po sa mga tao. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pong pinag-aaralan ito, iwanan ko po kayo ng isang tanong, at ito po ipaglilingkod ng ating minamahal na si kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Anong uri po ba ng paninibog ko sa mga tao ang malabis na dinaramdam ng Diyos? Pakinggan po ninyo. Ano yung ginagawa ng tao at ang Diyos ay naninibugo at ang Diyos ay nagagalit? At ipinahihintulot niya sa isang kakilakilabot na kagibaan ng tao sa pagdatal ng kanyang kaarawan. Si kapatid na si Cirilo Gonzales po ang sa inyo ngayon ay maglilingkod. Purihin po natin ang Panginoong Hesukristo na nagbigay kay kapatid na Prospero Gonzales ng katalinuhan, tibay ng dibdib, lakas ng boses, lakas ng kanyang pananampalataya upang makarating maging doon sa ating mga bubungan ang katotohanan. Ang Diyos po ang nagsalita, hindi po si kapatid na Prospero. Ang sinalita ng Panginoong Yesus sa mga apostol, hindi kayo ang magsasalita, kung hindi ang aking Ama. Sa makatwid, ang napakinggan natin dumating dito, udyok ng Espiritu Santo, upang kay kapatid na Prospero ay lumabas ang tinatawag na katotohanan. Sa iniwanang ito ni kapatid na Prospero, bakit nga ipinahintulot, mga kapatid at mga magulang? Di ba nakikilabot? Hindi ba kayo nangingilabot? Yung sinabi ng Diyos sa paksa, ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Nung panahon nga po ni Adolf Hitler, nung ikalawang digmaang pandaigdig, 7 million, more or less, was burned by the order of Adolf Hitler to the Jewish people. Nung panahon ni Adolf Hitler, makinig kayo mabuti, itong nagtaksil sa Panginoon, hindi tinanggap ang Kristo, tinanggap ang magnanakaw na si Barabas. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay sila sa kamay ng kaaway. Sino ang kaaway? Si Adolf Hitler. Ipinag-utos lahat ng mga Hudyo, paguhulhin, sunugin sa tinatawag na urno. Ano ang wika? Ang kanilang dugo ay mabububo. Ang wika ng ating paksa na parang alabok. Hindi ba yung dugo ng 7 milyon na mga Hudyo? At yung usok nun, pag nasunog na yung lupang katawan, alabok yan. Hindi ba alabok yan? O pagkatapos niyan, dumating pa ang tinatawag na iba't ibang mga digmaan, ganun din ang nangyari. At sa ating kapanahunan ngayon, wag na tayong lumayo. Nang dumating ang malalakas na lindol sa Haiti. Alam mo niyo Haiti? Baka hindi nyo naiintindihan kung ano ang bayan ng Haiti. Originally, they came from Africa. Sila ang pinuno ng mga witchcraft, ng mga budo-budo. Kailan lang nagpadala ng, hindi ba, ilang taon na nakakalipas, nagpadala ng malakas na lindol, ilang buwan na. Nangangamoy pa ang mga nabubulok na tao sa mga lansangan, sa mga syudad, mga magulang, at sa mga iba't ibang dako ng Haiti, hindi mailibing sa dami. Pagkatapos yung Yolanda, nung isang gabi nakikinig kami ng TFC, sa 2,000 mga naaagnas na katawan, makinig kayo mabuti 2,000 naaagnas na 300 lang ang naililibing pa. Ang sabi ng mga tao, baka magkasakit kami. Nako, pag kumakain po kami, ang baho-baho.
Yung isang patay na daga Isang patay na daga, pag hindi mo nailibing kagad yan, ang baho-baho, isipin mo, 2,000 katawan na aagnas, nabubulok. Nobyembre pa, anong mangyari? Mga kapatid na sila ay mamatay. Ano nga ang dahilan? Ang wika nga po ng ating paksa, ang kanilang dugo, mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan, magiging parang dumi. O hindi ba, nasa Tacloban ka, maglalakad ka, halimbawa, nandun pala yung 2,000 na aagnas, parang dumi, ang baho. Ano ba ang Tacloban? Ipapuputol ko ang daliri ko kung ako'y nagsisinungaling sa inyo. Pag gumanda ang araw, mga kapatid at mga magulang, anong ginagawa ng mga Tacloban? Ati-atihan. Prosesyon para kay Mama Mary, para kay Santo Niño. Kaya sa tagpong ito, tatapusin natin ang ating pag-aaral. Ano nga po ang siyang naging dahilan ng tinatawag na pagkakaloob ng Diyos ng kahapisan sa mga tao? 1:18 po, na Sepanyas din. Ang lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sa pamamagitan ng aboy ng kanyang paninibugho. Anong dahilan? Anong dahilan ipinahintulot ng Diyos sa sari-saring luha, kapigatian at kalumbayan ng mga tao, lalo na nga sa Pilipinas? Mga iginagalang ng mga magulang, paninibugho, nagseselos ang Diyos. Ako naman nagtataka itong maraming Kristiyano sa Pilipinas, mga leader Kristiyano daw, magmula simbahan Katoliko, iglesia ng tao, iglesia ng dating daan, iglesia ng Kiboloy, iglesia Sabadista, iglesia Adventista, iglesia kung ano-anong iglesia, iglesia Saksi ni Jehova. Yung Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5 na Exodus, bakit hindi maipaliwanag? Bakit hindi maipaliwanag ng husto yan? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa pagkaalipin sa bansa ng Ehipto. Ano unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bakit hindi maituro yan, mga magulang at mga kapatid? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang paglilingkuran. Exodus 25, ako na Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Seloso. Yan ang dahilan, nagseselos ang Diyos sa mga tao. Pagka binigyan ng magandang panahon, magandang pamumuhan ng mga halaman, maganda ang kita ng mga tao, sa halip na pasalamatan yung Diyos na iisa lang, pinasasalamatan. Sino? Mga magulang at mga kapatid. Si Virgin Maria, si Lorenzo Ruiz, Papa sa Roma, o anumang mga iglesia ng tao, yung obispo namin, magaling na tao. Papurihan ninyo, sambahin ninyo, patay na, ibinigay ang katungkulan sa anak ng mamatay yung anak, yung apo na ngayon, yung subong anghel sa huling araw. Pag-aari ba ninyo ang iglesia ng Diyos? Kayo ba ang napako sa cross? Kayo naman mga Pilipinong nakikinig, mag-isip naman kayo. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Malapit na po tayong magtapos. Pagkatapos po na maunawaan natin na ang tinatawag na pinakapunot dulo ang pagseselos ng Diyos. Gaano ba kabagsik ang Diyos kung magselos? Madalas tayo nakakabalita, yung asawa, binaril yung babae. Bakit? Nakita ika sa kanyang cellphone. Yung mga cellphone ngayon kasi, lahat nandun Nakita ko ika nakikipag-chat labing sa lalaki. Ewan ko kung sino. Sa galing ko, binaril ko asawa ko. Hindi ba totoo yan? Bakit? Ba't ginawa ng tao yon? At babae, ganun din naman. Meron ng babae, pinutulan ng ari yung lalaki. Bakit? Nakikipag-lovemaking pa sa ibang babae. Kaya pinutulan ko ng ari. Bakit? Nagsiselo. Kung tayong mga tao, napakaseloso natin
Ako lang, napakaseloso po eh. Pag masumpungan ko lang si kapatid na Rosita, may itinatagong ibang litrato, mga kapatid, at lalo na't hinahalikan, kung ako'y nakatalikod, ay magsiselos ako kay kapatid na Rosita. Ganyan tayong mga tao. Binahaginan nga tayo ng larawan ng Diyos na isang maibigin na Diyos, mga magulang, pero yung pag-ibig na exclusive para sa Kanya, gayon din. Exclusive ang mag-asawa, mag-iibigan hanggang kamatayan. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag paghiwalayan ng sinumang mga tao. Mga kapatid, ano bang pagkakaiba ng pagseselos ng Diyos sa ating mga tao? Tayo, pag pinatay mo yung asawa mong nakiapitad na ngalo niya sa hindi asawa, tapos na eh. Kala mo, tapos na, di ba? Sa Diyos, pag ikaw pinatay nga ng Diyos, halimbawa, naging biktima ka ng Yolanda, pinatay ka na dahil nag-aati-atihan ka, sumasamba ka sa mga larawan. Akala mo ba tapos na yan? Ano ang sabi ng Diyos? Balikan ninyo ang Exodus 20, 1-5, aking dinadalaw ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-3, makinig kayo, at ika-4 na salin ng kanilang mga lahi. Kala nyo tapos na? Hindi. Up to the 3rd and 4th generations of their children. Hindi tapos yun. Susumpain ng Diyos, maging ang kahuli-hulihan na lahi ng iyong mga anak, ang kaapu-apuhan mo. Pag hindi kayo tumigil ng paglilingkod sa mga Mama Mary ninyo, at yan nga nangyari sa Pilipinas, panahon pa doon sa paglanding nitong si Magallanes, 1521, Marso 28, sa mga pulo ng Mactan, nang yakapin ng mga Pilipino ang simbahang Katoliko. Isipin nyo, ilang generation na yun? 300 years na ba yun? O mahigit. Mga magulang at mga kapatid. Kaya ang Pilipinas walang tigil ang sumpa ng Diyos. Tayong mga tao nahuli mo asawa mo, nanlalalaki, binaril mo, tapos na. Pero ang Diyos hindi. Tuloy-tuloy ang sumpa niya, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, alin po ang ginawa ng tao na siya nga pong lubos na pinagseselosan? Exodus 21, ito po'y napakinggan na natin, sapagkat ang mga tao bumaling sa ibang mga Diyos. Ang mga tao naglingkod sa mga larawan. Ang mga tao nilimot ang Diyos. Ako ika'y nag-alaga. Inalagaan ng Diyos ang mga tao, pinalaki, dadapwa nang sila'y magsilaki. Panahon pa ng kanilang mga magulang, mga kapatid, ang wika ng Malakyas 3:7. Nagpakalayo na kayo sa akin. Nagpakalayo-layo na kayo sa aking mga palatuntunan. Ano ang solusyon? Manumbalik kayo sa akin, ako ay manunumbalik sa inyo. Mahirap po bang intindihin yun? Return unto me, ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin. Kanino? Sa Diyos. Huwag kayong babalik kay Birhen Maria Sinumpa na nga kayo dyan Huwag kayong babalik sa mga obispong tao. Sa unang Pedro 2:25, tayo tulad sa mga tupa na naliligaw o nailigaw ng mga maling simbahan, mga maling reliyon. Ngunit ngayon, nanunumbalik kayo saan? Sa obispo, sa pastor ng ating mga kaluluwa. Kaya, umalis na kayo dyan sa mga iglesia na ang obispo, tao. Kaya nga yung mga tao, yung mga leader ng reliyon na inaakala mo, inaasahan mong magtuturo sa iyo ng mabuti, papunta sa langit, sila pa ang gumagawa ng kasalbahihan Sila pa ang nambababae. Meron nga, 2 asawa o mahigit pa. Meron nga, akala mo, artista. Wala namang binabasang Biblia. At kung umarte, akala mo, idol siya, parang artista. O, yung iglesia ng tao, yung obispo namin, Sugong Anghel, si Kristo tao. O, Disyembre 31, birthday niya, yung envelope ninyo, pasalamat sa matanda, tagal ng patay ng matanda. Tinamaan na, sinalibad na, hanggang ngayon, pinanghihingipan. Mga Pilipino, wala ng trabaho. Mga kapatid, naghahalongkat na lang ng mga basura. Kaya nakakahiya, kung ikaw ay membro ng iglesia na yan, o ikaw na lang ang pumunta, dear, sa pasalamat. Bakit? Ikaw na lang para makatipid tayo. Wala akong ibibigay na ikapu, wala pa akong kinikita. Ako man, hindi na ako sasamba sa iglesia ng ganyan. Huwag na kayong pumunta diyan, huwag na kayong bumalik. Salapi yan!
Hindi kataka-taka, si Satanas nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro nagpapakunwaring anghel ng katotohanan. Magsilayas kayo dyan. Galatias 1:8 at 9. Mahirap bang intindihin yan? Nako, hindi ko kayo maintindihan. Saka ang pagpanik sa langit, simple. Simple, walang kapaimbabawan. Hindi pa garbuhan, hindi pa lakihan ang templo, hindi pa ramihan ang bilang. Kaya nga ang wika sa Mateo, ang ikalawang pagparito, katulad sa mga kaarawan ni Nunong Noah. Bakit? Wawalo po ang kaluluwa na nailigtas. Ngayon sasabihin ninyo, marami ba kayo? Alam namin kayo, marami. Sindami kayo ng buhangin sa dagat ang itatapon sa impyerno. Ito po, mga magulang at mga kapatid, ang ating napakinggan. Inaanyayahan namin kayo, makipagkaisa kayo. Manumbalik tayo sa Diyos. Isayas 1:18 at 19. Kahit na ang kaluluwa natin simpulan ng grana. Kahit na tayo si Napoles, makinig kayo mabuti ha. Kahit na tayo isang tip senatong, kahit na tayo tonggregista, kahit na tayo magnanakaw, mapulang-mapula ang kaluluwa natin sa pagnanakaw natin, manumbalik tayo sa Diyos. Ano sabi? Papuputiin ko kayo na tulad sa mga balahibo ng mga bagong paligong mga tupa. Nasan ba ang Diyos? O ang ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, San Juan 12:26, kung ang sino man ay ibig maglingkod sa akin, sumunod sa akin. Makinig kayo, San Juan 12:26, kung saan ako naroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Totoo ba? Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, saan ba siya naroon? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo, ang presidente, ang obispo ng katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo ng magkatawan tao? 2:14 ng unang Tesalonica. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na inyong tinutularan. Mga kapatid at mga magulang, tutularan na lamang natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon itinayo ang iisang iglesia, hindi marami. Anong pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos sa Iglesia ng tao? Aklat ng mga gawa 20:28, binayaran ng kanyang sariling dugo. Kaya nga hindi katakataka kayong mga iglesia ng tao, pag namatay yung leader ninyo, binibigay ninyo kung kani-kanino, sa anak, sa kamag-anak. Mga kapatid at mga magulang, ang iglesia po ng Diyos hindi pwedeng pamana sa tao o kamag-anak ko. Pag ako'y namatay, si Prospero ay namatay, bahala ang Diyos. Magtitindig ang Diyos ng higit na karapat-dapat na mga lalaki na magtuturo at magbibigay sa inyo ng mga aral ng katotohanan. Dito namin kayo inaanyayahan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Matakot tayo sa Diyos. Huwag sanang mangyari sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay o maging sa atin maging biktima tayo ng malalakas na ulan, ng mga lindol. Ang wika nga sa atin sa aklat ng mga awit 23:1-8, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Hindi ako gugutumin ng Diyos. Bagaman ako'y lumalakad sa mga lilim ng kamatayan, kahit na malalakas na undoy, malalakas na lindo, kahit na malalakas na Yolanda ang makarating dito sa Los Angeles, wala akong katatakutang anuman. Bakit? Ang Panginoon ay sumasa akin, ang kanyang pamalo, ang kanyang tungkod ay nagsisialiw sa akin. Mga kapatid, ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos sa umagang ito, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Muli tayo maghahandog sa Diyos na isang maikli. May spiritong awitin. Pagkatapos po, pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita. Maghahandog ng kampabuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Numero 31. Iglesia Iligtas sa
Panginoon po naming Diyos. Panginoon namin Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at ng lupa. Nagkaloob sa amin ng buhay at ng mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong sama-samang iniluluhod ang amin pong mga tuhod sa ipong banal na paanan. Kalaki po amang Diyos ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Pananampalatayang lalong nagtutumibay sa aming mga puso't kaisipan. Ikaw nga po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na dapat naming papurihan, luwalhatiin sa iyo pong banal na pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos nga po kami amang nagpapasalamat. Muli mo pong tinipo ng iyong mga lingkod sa dakong ito at minsan pa po, Ama naming Diyos, muli mo pong niloob na kami muling mahasika ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, Ama naming Diyos, na nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Amen. Nagiging gabay namin, Panginoon, sa aming pakikisalamuha sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Lalo po, Panginoon, nagpapatibay sa amin na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na dapat naming paglingkuran habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa nagdaang mga araw, sa loob ng isang taon naman naming Diyos, nasumpungan namin, Ama, na hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Siya nga po. Bagamat dumating din po sa buong kalupaan, Panginoon, ang mga kaligaligan na amin pong nakikita, aming naririnig ang naganap sa bawat bayan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, dama ng iyong mga lingkod, hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Amen. Ama naming Diyos, ano po, Ama, ang aming maisusukli? Ano po, Ama, ang aming maigaganti sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan? Kundi, Ama, kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, makita mo po kami, Ama, sama-samang lumuluwalhati, nagpapasalamat, gumugunita sa lahat po ng iyong mga kabutihan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos namin, Ama, hindi mo po nasumpungan ang bawat isa sa amin sa mga kaparaan ng ninanais mong makita sa iyong mga lingkod. Talos namin, Ama, na kami nakagawa ng mga bagay na di po kasang-ayon sa iyong mga kautusan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong isinasamo, huwag mo pong makita sa bawat isa sa amin, Ama, ang aming maraming kakulangan. Kundi, Ama, makita mo sa aming puso't kaisipan na sadya pong ninanais namin na kami makalakad ng may kaayusan. Siya nga po. Gayunpaman, Ama, naroroon ang aming mga kahinaan. Kaya naman po, Panginoon naming Diyos, alang-alang po sa banal na pangalang ikinapit mo po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Ama, at linisin sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, amin pong idinadalangin na ang iyo pong mga aral na ito, na iyo pong inihasik sa umagang ito ng aming pagkakatipon ay umabot sa bawat dako na kung saan naroroon po ang lahat ng aming mga kaibigan. Siya nga po. Ang aming pong mga kapatiran. Itulot mo po, Ama, na ito'y matanim na mainam sa kanilang mga puso't kaisipan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos namin, Ama, na ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay ay tumatagos sa bawat tahanan, sa bawat dako kung saan naroroon ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Siya nga po. Sa lahat ng aming mga kamag-anakan, Panginoon po naming Diyos, itulot mo po, Ama, naloobin mo po sa bawat isa sa kanila, Ama,
ang pagpapalat pamamatnubay, higit na nga po, Ama, ang pagkakaalam, ang pagkakilala na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay magpakailanman. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Panginoon, amin din pong idinadalangin ang mga lingkod mong kinasangkapan mo po sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, ang kanilang mga kalooban. Nalalaman mo, Panginoon, ang hangad nila na maipahayagang yung katotohanan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Samot dalangin namin, Panginoon, ang mga lingkod mo pong ito'y huwag mo pong pababayaan. Amen. Pagkalooban mo pa po sana sila, Ama, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Nang sa gayon naman naming Diyos, may pagpatuloy po nila, Ama, ng mga lang kahadlangan, ang kanilang mga katungkulang maipahayagang yung katotohanan. Pagkalooban mo rin po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman ng katotohanan upang marami pa pong mga labing pumurit lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Makaalam po ng iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, lubos-lubos kaming nagpapasalamat na muli mo pong pinasapit kami sa dakong ito ng walang anumang kadahilanan. Gayong Panginoon, muli kami amang sumasamot dumadalangin na muli mo pong bubuksan sa bawat isa sa amin ang iyong pong mapagpalang kamay sa taong ito, Ama, na kung yung loloobin na aming magaganap sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, wag mo po nawa kami, Amang, bibitaywan ng iyong makapangyarihang kamay. Lagi mo po nawa, Amang, bubuksan sa amin ang iyong mapagpalang kamay sa bawat dako na kung saan kami, Panginoon, naroroon. Ikaw po ang aming sinasampalataya ng laging nakagabay sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, talos mo po ang laman ng aming mga puso't kaisipan. Marami po kami amang mga pangangailangan, marami kami amang mga kahilingan. Dadapot, Ama naming Diyos, ang lahat ng mga bagay. Ito po, Ama, ay aming sinasampalataya ng kung yung loloobin sa bawat isa sa amin, sama-sama po namin itong tatanggapin. Panginoon po naming Diyos, ang lahat po ng mga bagay, 10 nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod. Magalang po naming isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang ng hirap, aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin Diyos. Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito'y nanikluhod kami sa ipong maharapan at kami po'y nangakinig ng ipong mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral ito. Gayon po, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan, mamumuti sa labing amin na pagyanan. Nawa po ito'y magamit po ng ipong kapangasiwaan at lalo-lalo, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan. At higit po, Panginoon, sana po ang mga salapi ito'y maging kasangkapan
sa pagkasipunin ng Ebanghelyo sa ibabaw ng salibutan. Panginoon po namin Diyos, sa amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo, sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod na linggo ay mabuhay. Muli po kami makita naglilingkod at umaaga po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito magkaiwalhali kami magkapatid. Ang iba po Panginoon sa amin tutungo sa kalikalang matahanan, iba itutungo sa kalikalang paghahanap buhayan. Loobin niyo po Panginoon marating namin ang aming matutungong haligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kahilian naman dahil po kami maasa na ng mga ito'y idadagin po sa amin kapo lahat ng mga bagay, magala po namin hinihiling sa dakilang pangalan ng Diyos na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama Ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa atin sa umagang ito hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang dako ng sanglibutan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumahatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa aking bulan. Wala nang pangalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tuksil